What's up guys? For today's video, pag-uusapan natin kung ano ba talaga nangyari sa Biliran Bridge. Kaya interested ka, panoorin mong video na to. So maraming videos na kumakalat ngayon guys na yung bridge nga, yung Biliran Bridge is nagsiswing. Diba nakita nyo? Parang hindi normal yung swing niya, diba? So ngayon pag-uusapan natin yan. So, ang tawag sa pangyayaring ito ay resonance. So, nangyayari ang resonance pag yung mga external forces ay naging equal sa natural frequency ng isang bagay. So, lahat ng mga bagay guys is may kanya-kanyang natural frequency. So, natural frequency yun yung pag-vibrate ng mga bagay after ng initial disturbance sa kanya. For example guys, swing. So, yung swing, di ba? Pag initial push mo ng swing, mag-move yan, mag-sway yan. Back and forth, hanggang sa tumigil na siya sa equilibrium position. So, yun yung natural frequency ng swing. Aside from that, for example, spring. Di ba ang spring kay wobbly yan. So, pag nilagyan mo ng force, mag-uyog-uyog yan guys. Then, darating ang time na mag-stop na yan siya mag-vibrate or mag-move. So, yun yung natural frequency ng mga spring. So, lahat ng bagay may natural frequency. So, balikan natin kanina yung resonance. Pag yung mga external forces is nag-match sa natural frequency ng isang bagay, doon nangyayari yung resonance. Ibig sabihin, kung ganito lang kalakas yung vibration ng isang bagay, pero since na-match siya ng mga external forces, mas nagiging malakas yung amplitude ng vibration. So guys, di ba medyo vague pa? So bigyan ko kayo ng mas maiging example in layman's term para mas madali nating maintindihan. So, yung swing kanina, di ba? So yung swing, pag pinush mo siya, nagsiswing siya, then magsa-stop siya, then left undisturbed. Yun yung natural frequency. Anong external forces na pwede mong i-apply sa swing na yan? Yung mga taong nagpupush sa likod niya, di ba? So yung swing, nag-swing siya, then pag pinush mong ganun, yun yung external force mo. Then, paano nangyayaring resonance? So, kung yung force na pag-push mo sa swing and yung natural frequency nung swing mo is nag-equal or nag-match, doon na nangyayari yung resonance. Di ba napapansin nyo pag tinutulak kayo sa swing, pag same rhythm nung mismong swing, yung pagtulak mo, mas lumalakas yung pag-swing ng swing. So, yung amplitude ng motion ng swing mo is nag-i-increase, di ba? So, i-compare naman natin to sa bridge. So, ano bang natural frequency ng bridge? So, typically guys, ang mga bridges is structurally flexible. So, pwedeng magkaroon ng vibrations or movements dyan na minimal lang, very minimal. So, for example, may mga track na dumadaan sa bridge na yan, magva-vibrate yung bridge, diba? But as soon as nawala na yung track na yan, hini-hini nang magsa-stop yung vibration ng bridge. So, yun yung natural frequency ng bridge. Then, anong external forces? Kung makikita natin sa video guys, malalakas yung hangin, diba? Ba't kaya may bagyo ba dito na area ng time na to? So, yung bridge was exposed to high wind speeds. And isa pang external force na pwede nag-cause ito guys is yung pedestrian and traffic na dumadaan dito. Kasi diba holiday season, Pasko, bagong taon. So, I would assume na maraming dumadaan sa kalsada na yan. More traffic, more pedestrian, more vibrations na nangyayari sa mismong bridge na yan. Then, paano ba nangyayari yung resonance? So, kung yung mga external forces from the pedestrian, from the traffic, and also from the wind, like strong winds, is naging equal or na-match na yung natural frequency ng mismong bridge, doon na nangyayari yung resonance. Kaya, napansin nating visible na talaga yung vibration or swaying ng mismong bridge. Okay, naintindihan na natin, di ba? So next na tanong, normal ba ang resonance sa bridge? So as much as possible, ayaw nating may resonance. Dahil pag may resonance, it can lead to excessive vibrations. Pag excessive yung vibrations, pwedeng magkaroon ng structural failure. And ayaw naman natin mangyari yun, di ba? Guys, kailan ba na-build tong bridge na to? Hindi ko alam eh. Bagong construct ba to na bridge or matagal nang na-construct? Comment down below guys kung kailan tong bridge na-build, okay? So ano bang epekto ng mga resonance sa mga bridge? So pag may excessive vibrations, pwede magkaroon ng structural failure. So, ano bang nagfe-fail? For example, pwede magkaroon ng cracking. Also, yung mga fasteners ng bridge pwedeng ma-loosen. And yung materials ng bridge, guys, pwede maka-experience ng fatigue. So, over time, magde-deteriorate yung quality ng materials mo. And kung nagkaroon ng structural failure, ang ending yan, pwedeng mag-collapse yung bridge and ayaw natin mangyari yan. So, ano bang pwedeng solution dito? So, yung mga engineers, guys, na nagde-design ng mga bridges, nastadihan na nila to, guys. I mean, kinukonsider na nila yung mga natural frequencies ng mga bridge na to and sinisigurado nila na itong mga bridge na to is not exposed to external forces na pwedeng mag-cause ng too much vibration. So, ano bang pwedeng gawin dito? So, typically guys, may mga damper system sa mga bridge. Yun na nag-absorb ng mga excessive energy and also nagre-reduce ng mga vibrations sa bridge mo. So, in conclusion guys, yung mga resonance, ayaw natin mangyari yan sa mga bridge structure dahil nga it can cause excessive vibrations na magkakause ng structural damage and sooner or later kung sobrang talaga yung vibration is pwedeng mag-collapse yung mismong bridge structure. Alright guys, thank you very much for watching. Kung nagustuhan mong video na to, please hit that like button and see you in the next video. Bye!